po ng 700 Club. Ito po isang istasyon o sa mga grupo ng mga Kristiyano at dahil po sa kanila purihin ang Diyos, marami pong nag-born again. Ang dami pong testimony na ganitong kasalanan na sa yung mga addiction, etc., mga vices, etc., nabaon sa utang, mga ganito, at sila pinalayan ng ating Panginoon. So, tingnan po natin, mabubuhay po tayo, sabi ko nga katulad ng like the best of Noah, na wala nang isip ang mga tao sa panahon na ayon po sa salita ng Panginoon. Sige po, tingnan po natin ang patutunan ng kapatid na si Obed de la Cruz. Siya po ay nagpupunta sa salita ng Panginoon. Isa ang pagkabiya sa nagtuturing na kinaakikan ng mga kabataan ngayon. Aminin man natin o hindi, naging talamak ang pagkabiya dahil sa internet. At dahil dito, ilang buhay na ang nasira at naapektuhan. Katulad na lamang ng buhay ni Obed. Bagamat matalino at isang buwarang kabataan, ang tukso ng pagkabiya ang siya rin sumira sa kanya. It's something that they as I was scrolling the website, nakita ako I felt I was satisfied. I felt that it provides me laging outlet. Lumaki man sa isang maayos na Kristiyanong pamilya, ang kanyang mga problema ay katulad din ng mga pagkaliwang bata. Those were the things that I've been hearing and sasabi, oh, may pastor's kid, mabait yan. So parang maraming gagawin sa Lord sa buhay mo sa bago. Along the way, sige, alright, much was expected from me. Pipiling ay pagkakainang ng Diyon ng ibang tao ay may malaking parte sa gusto ng malaman at may paliwanag ang bagay-bagay sa kanyang paligid. Nakapasok na ako sa college, university. I thought I was brilliant. Knowing that I was homeschooled, I wanted to tell that I sold something without the help of my parents. Just explored it on my own, so that when you ask me, why did you think of this? Because I experienced it. I knew it was wrong. When I go somewhere else, left with your gadgets, you still sit because I served it and they probably didn't even know it, especially when I was young. Tapos parang slowly it got worse and minsan hindi na feel yung akin. Sabi ko, this has to stop. Dahil naging sa may pinanangalaga ang imahe sa harap ng tao, naging mahirap para kay Obed ang umanod sa sikretong inakala hindi maiintindihan ng iba. Nakita mo na yung mga ibang mga kaibigan nila sa dito. Dahil magaling ko na ako, I can manipulate with other people. I was trying to make an ideal image of myself. This is what I show in front. People say that I was amazing, pero deep inside I was struggling. Sa pagpapatuloy na magtago sa sariling mundo ng kalaswaan, unti-unti nitong sinira ang pagkakilala ni Obed sa sarili. I can't look directly at the opposite gender I'm dating for a long time because I was guilty. I was actually losing confidence in myself. Hanggang sa pagpapatiwakal ang naisip na paraan ni Obed upang matakasan ang kasalanan. Lord, would you really care about me? Do I really have a place in this world? Turn me into something not me. Turn me into something better. Kasi at that point, I was really broken and there's no hope for me. Sa paglapit ni Obed kay Jesus, nasilayan niya ang pag-asang may kinabukasan ng nakalaan para sa isang tulad niya. What is the love of God? Anong nature of the love of God? And how He operates even though in our weaknesses, even though in our struggles, even though in the wars that are happening, how God is present. Sa kabila ng mataas na pagtingin sa sarili, ay natutong magpakumbaba si Obed at nagdesisyon na umamin sa naging pagkakamali. Nahihiyaman ako na lapitan ng aking magulang at nilapitan ko yung aking first mother. Sabi ko, I wanted to get out of this. It was a process to the point I heard one speaker, si Brother Santos Sudarsotora, sabi
sabi niya, God wants to pour out an anointing in the youth, but the enemy wants to hinder this through lust. After one successfully without looking, without searching for pornography, without doing the other habit, masturbating, not doing that for completely 1 month, sabi ko, I need your power, I need your grace. Bukod sa pag-amin, ay patuloy na gumamit si Obed sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Na minsan fasting ako for 5 days. I'm really serious about this. I decided to forgive myself. May mga tao kita. And knowing na as a person, I'm not perfect. I'm a sinner that can only save through God's grace. Na hindi ko na siya kaya kumain. I approached a group that I was part of. Sabi ko sa nila, this is what I'm doing. Kasi I think the best way for me to go on is to share this testimony to others. I realized that I was struggling. Tulad ng maraming kabataang naakit sa mundo ng pornografiya at bumangon sa kabila ng kasalanan ito, pinili ni Obed na tahakin ang kinabukasan may kalayaan mula kay Jesus. So, nagiging maingat ako ngayon sa pinupunta ako mga websites. And I think this is not the right way. Napakinggan po natin ang totoo na pagkakataon ni Obed de la Cruz. Hindi lang siya mananampalataya, alam po siya ng pastor. Kita po natin ang ginagawa ng kaaway. So, naroon po siya sa tinatawag na pornography, pornografiya, ano po, paano ba yung Tagalog nito? Yung sa nakalat na kasi yung kala sa mga telephone, ito po yung sa palatandaan, tingnan niyo po. Kasi sa social media, magkawag mo yung cellphone mo, kahit hindi ka pumunta doon sa ano ng pornography, biglang may lalabas na kalaswaan. Matitest mo ang sarili mo na ikaw ay pinananahan ng Santo Espiritu. Ayaw mo panurin. I-delete mo yun. Dahil yung banal na Espiritu ay may control sa puso mo. Para kang masusunod. Subalit ko. Kapag kumatayan, matapusin mo pa, ay talagang ibang usapan na po yun. At kung meron man nahulog sa pagkakasala sa atin, hindi tayo pinatulan ng Panginoon. Dahil sa Biblia po si Maria Magdalena ay hindi ba nahuling nangangalunya niya nakikiapit. At ayon sa kultura ng mga Hudyo, kuha ng bato ay nagkamamatay. At si Jesus ay sumulang sa lupa, kundi si Jesus eh. Ang sino mang walang kasalanan siya unang, ituloy niyo, sabi ni Jesus, ang walang kasalanan ay siya unang, ngunit walang bumato. Sabi ni Jesus, hindi kita hatulan kung tumayo ka, huwag ka nang magkasala. Kung meron mang matamaan kayo, tinatawan ka ng Diyos. Kaya huwag mo kong sabihin kagayatan. Kung matamaan man tayo, mas maganda yun kasi manhid na. Ano po, kung meron mang nangyayari na isakat ka na ng palataya at kahit sa cellphone mo, ang dami yung pornography, mga kalasuhan. Ang nakakatakot pa doon, iyan mo, isasend mo sa iba, nakakatakot na yun. Kaya kung ano mang kasalanan na meron tayo, hindi, sabi ko nga, hindi tayo maaaring mag-judge sa iba. Maaaring hindi ito ang kailangan mo, iba naman yung kailangan mo. Alam ko, may dakilang bagay na gagawin ng Panginoon. Dahil bago siya darating, ang Panginoon ay naglilinis sa kanyang iglesia. Merong spiritual cleansing. At kapag ikaw ay nililinis ng Panginoon, ay mapalad kaya. Kaya purihin po natin ang pangalan ng Panginoon. Tapos po yung ay Abraham. Kasi ang karamihan na umano sa pornography, ginagawa ito, ayaw kong halos pag-ibig. Tapos po, sino bang nasa itaas? Pagkatapos nyo. Doon sa katotoo ni Obed de la Cruz, yung masturbation. Tapos po, yan. Pero kung gumagawa nito, mga kabataan, bakit maganda like the days of Noah upang mabigyan ng satisfy yung pita ng laman. Kung meron mang gumagawa nito, hindi po kayo natulan at hindi natulan ng Panginoon. At tigilan na po natin dahil ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Panginoon.
ikaw po yun. Mahal ka ng Diyos. Tigilan ang kasalanan ito bago mahuli ang lahat. So, bakit ito? How to overcome sin? Paano ko po mapagtagumpayan ang kasalanan? Meron pong apat na katotohanan na nais ko po ibahagi sa inyo. Sige po, punta po natin. Number one, meron po na apat na katotohanan, recognize. Ibig sabihin, kilalanin natin. Number two, resist. No? Lumaban kang labanan. Number three, ano po? Run. Tumakbo. Lumayo. Ang sabi ng mundo, o tukso na yung alma ko. Wala pong katotohanan yun. Ikaw ang lumayo sa tukso. Pang-apat, repent, magsisi. Hallelujah! Tanong ko po sa inyo, mami naman na may pagmamahal. Sino po dito nagdanais sa pagtunod ng trumpeta ay makasama ka? Tiyak sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi ng malakas na Amen! Ang salita ng Diyos ng church ngayon ay katulad siya ng ospital. Magpa-general check-up ka upang malaman kung saan ang depression maagapan ang sakit mo. Maagapan ang tamang gamot. Number one, recognize, kilalanin. Not only, hindi mo lang kilalanin ang kalaban mong kaaway. Number one, upang manatili tayo, mapagtagumpayan ang kasalanan. Number one, na kinikilala natin kung sino ang ating pinaglilingkuran. Number one, sabi dito, God is holy. Hindi natin nakakalimutan na ang ating pinaglilingkuran ay banal na Diyos. Banal na Diyos. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Basahin po natin. Sige po, 1, 2, 3, go. Basa. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Maliwanag po sa sikat ng araw. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Kapag hindi natin inalisan ng mata na tayo ay naglilingkod sa banal na Diyos, ang banal na pagkatakot ay maghahanap sa ating puso. Nalala ko po yung una nakakasan ko pumunta ko ng Thailand. Bali na kami ko lang po itulog sa mga nakarinig, pero pumunta kasi sa mensahe. Meron sa kultura dito sa Tagupan na ano siya, yung panahon niya ay inano niya na sa pag-vacation sa Thailand. So nakakita kami pastora, sama ko kay Saan sa Thailand para makita niyo po yung ating nilang-mission na. O sige, gusto ko, ilang makapasyan, gusto ko kasi po tayo sa Phuket, Thailand. Yung nangyari yung nakipicture namin na napakalaking bilang na gusto ko tayo sa Thailand po yun. So, sa madaling salita, kung nasa Thailand na po kami, bali-alit kami, dalawa yung kapatid na babae galing sa Panginoon si Pastor Ramos. Doon sa Thailand na kami, doon kami tumuloy sa missionary house ng pastor na tinutuloy niya. Ganda pala ng tente. Kaya kinabukasan nakausap sila dahil may samahan naman sila mga pastor. Nakausap po niya si Pastor Jonathan ng Assemblies of God. Siya po yung isang pastor natin sa Thailand, Pastor Jonathan. Sabi niya, meron naman dito na mga pastor na galing ng Pilipinas. Ang isa dito ay Assembly of God. Bali mag-usapin, hindi nag-usap kami. Pastora, i-invite ko po kayo sa dalawang church na aming pinag-papastoran. O nasa Bangkok, kami isa ay sa labas ng Bangkok. Ayun po, Saturday ay Sunday dahil kasi sa Saturday mayroong mga kanilang ano ba tawag doon? Na walang trabaho. So kaya meron kami samba ng Saturday. Linggo yun. At linggo. So sinutok ko nila ako sa tinutuluyan. Ang Saturday ng gabi sa Manila. Ang dami mga tao na-bless ako dahil marami rin mga matatanda na, matutulungan namin. Ngunit, pagdating doon, hindi mo pwede, sa kultura nila sa church, hindi mo pwede ipasok
ang mga sapatos, ang mga suot mo, sandal ng sapatos, etc. So, iniwan ko lahat ng sapatos doon. Pagdating doon sa loob, binigyan na lang nila ko ng sapatos para sa loob. Kinabukasan, sinundo na lang ako ng sasakyan, punta kami sa labas ng Bangkok. Yung pangalawang church na St. doon. Pagdating doon, ang ganda ng church nila, pero lahat ng sapatos alis. Hindi ko na pagtuwa sumunod ka. Pagpasok ko nung nag-meeting ko yung church nila, ang ganda, napakalinis. Binigyan din po nila ng sapatos para sa ulo. Noong time na po na kami mensahe, yung pong kurtina ng kanilang pulpito ay napakaputi. Puti-puti. Sabi ko, Lord, ang puti na ito ay nagsisimbolo ng kabanalan mo. Nararamdaman ko yung presence ng Panginoon. At sa isang katotohanan, na kahit nabubuhay tayo sa muling kapanahonan na ito, na ang kasamaan ay naganap kahit saang lugar. Ngunit kapag hindi mo inalis, pinilala mo kung sino ang pinaglilingkuran mo, ang pinaglilingkuran mo ay banal na Diyos, yun po ang magbibigay sa iyo ng banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Letter A, letter B po sa unang punto. Pangalawang kinalaman mo, sumadali po. Kaya si Joseph, bago itong pangalawang kinalaman, 29 verse, sige, basahin po natin ito. 1, 2, 3, basa. Nakasan po natin. Ulitin natin. 1, 2, 3, go! Ano sinabi ni Joseph? Ni Joseph? Gabay, ano sinabi ni Joseph? Hindi ko po magagawa. Sabi niya, ang ganyang kalaking kasalanan. Sabi ni Joseph, sinabi po niya, hindi ko po magagawa ang ganyang kasalanan. Kaya dahil alam ko po na hindi niya sa
Ginawa niya kaya na may iba na lahat. Ang ano ito ay ang kaaway. Ganito po ang ating sasabihin sa inyo. Ang kaaway, hindi niya lang nais ng tao matukso o ang isang Kristiyano matukso. Tingnan niyo kung mabuti ito. Ang focus ng kaaway, hindi niya lang nais na matukso ang tao, kundi makutuloy niya sa kasalanan. Yung tuloy niya ang isang tao, mananampalataya sa isang kasalanan. Subalit alalahanin mo, ikaw ay pinalaya na sa kasalanan. So number one, ito po, recognize. Number two, para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Number two po, how to overcome sin. Banggitin lang po natin ito. 1, 2, 3, go. Number two. Ano ibig sabihin ng resist? Lumaban. Labanan. And Genesis 39 verse 7. Matindi ko eh, matindi. Dumating ang panahon na pinagkasaan siya ng asawa ni Potiphar, ni Mrs. Potiphar. Sinabi niya kay Jose, "Oman, nandiyan po. Sabi niya, meron niyo po kung ikaw kaya. Kung ikaw kaya ito, ano ang mangyayari kaya sa mundo?" Verse 8, ang ginawa ni Jose, tumanggi si Jose. Verse 9, saan sabi ni Jose? Kung siya tinutukso, matindi ni Mrs. Potiphar. Hindi lang siya tumanggi. Sabi niya, hindi ko po magagawa ang kasalanan na yan. Verse 10, ano po sinabi ni Jose? Hindi niya pinansin ang babae. Kahit ito yung araw-araw na tinutukso. Kung ikaw kaya yun, tanong ko ulit. Sabi nila kung ano ba yun? Iyan, okay. Ano ba yun? Kung ang ilik na ang lumapit sa manok. Ano ka na rito? Subalit kung una, kinikilala mo na ikaw ay nagtitikot sa banal na Diyos, ay hindi ka mo mahulog sa tukso. Dahil pangalawa ay labanan ng tukso. Merong kwento si Pagod at si Scorpion. Alakdan. Ang sabi ni Pagod, ang sabi ni Alakdan kay Scorpion ay Pagod. Masakay naman sa likod. Ganyan ako gano'n. Kasi batis ni Kubik. Gusto ni Alakdan na dilipat o katamit sa kabila ni Bahay kaya hindi siya makalawin eh. Sige naman ang Pagod. Sabi ni Pagod. Ang sagot ni Pagod, akin eh. Ako gabay. Paano na aling ako tumutawin tayo ko? Ano eh, sipsipin ko yung grupo ko dito eh. Mga kapetete lang, tumutawin tayo. Sabi ni Alakdan, akin eh. Ikaw kung sigatoy. Ikaw na nga ang magmamalitan sa akin. Ako ba kung siga? Sige lang, Pagod naman. Pag gano'n ang kaaway, sige na, ang gagawin ng pastor mo. Sige na, magbantay kayo kung grabe. Pero in Jesus' name, sabi ni Alakdan, sige na, Pagod. Paano ka magpitan doon ako kami ang pagkakawin tayo dito? Nice, maganda din. Pero sa bandang huli, bumigay si Pagod. Ay pimayag, pinasakay niya si Scorpion o Alakdan sa likod. Pero nung makita niya Alakdan, hindi niya na luksuhin, ay ang ginawa niya. Sinipsip niya, ginamit niya yung iba sa Pagod. Parang may bukod na yung katawan. Ay, sinipsip to. At yung gawin Pagod, nangaray. Mautak si Alakdan. Sa satanas mo yung napaka-talino yan. Kung hindi ka magkuha sa isang kahinaan. Another, kahinaan. Sabi sa Matthew 26:41,
recognize. Number 2, labanan mo, lumaban. Labanan natin ang anumang tukso kasalanan. Number 3, madali lang po yung mensahe ko. Number 3, para magtagumpay tayo sa kasalanan. Balik! Balik! Run! Lumayo! Nabangit ko ako kanina yung kantanan ko. Tukso. Ay layuan mo ako. Hindi ko kasi nung hindi nagkaawa yung katukso ay hindi nakatakbo. Ikaw! Ang tumakbo sa kasalanan! Amin po ba mga nilabahan? Tayo ang natakbo sa kasalanan. Ang may mabalas sa kuya. Halimbawa, hindi mo ang kakainaan ng pornograbe. Ang kainaan ng dati yung pagsusugan. Let's go sabihin sa inyo na may pagbawa. May pulong dyan ng bingo. Let's go sabihin sa inyo na may pagbawa ng bingo ay sugan. Nangyari ka ba na binigay ng card? O ano ba sa isang samahan o bibigyan ka ng card o binigay ka? Kasi kamo, balibayan mo sa mo. Ang bingo ay sugan. Parang pista nila yung mga perya-perya ay naya ko dyan, tatalang may pulong niya ay sugan mo yun. Kung ang kainaan mo dati ay sugan, kung meron ka naman ibang daan, bakit kalapit ka sa tukso? Nag-iibig mo niya na ba? Nani mambantay ka, nani inlospak mo na. Kaya sabi ko dito, mga kapatid, ang tukso ay tinatakbuhan. Ang dami ko form yung tukso eh. Pero kung ako sasabihin sa inyo na may pagmamahal, kung meron pang isang lugar na hindi ko kaya puntahan na masusubok ako, parang mawamatay ako, painit, sayawan. Kung sasabihin mo, ang kakibang kainit, abort na din na umbantay ang laban, ano ang pagkakaiba na sumasayaw sa umbabantay? Mali sabihin mo, agay natin kasura, agay natin bababa, tupo. Ano ang pagkakaiba na sumasayaw sa umbabantay? Umbabantay ang laban, takip, unang may kandidata. Ano ang pagkakaiba? Mga maniman na sabihin sa inyo na may pagmamahal, wala akong may pagmamahal. Kung meron man akong hindi kayang puntahan, yung lugar na yun. Dahil kasi ano ang kinakanta nila? Panay mga worthless soul, manli ka nila mga mundong gawain. Minsan, sasabihin mo, born again ka, what man ka mo? Magbantay ka magdamag, hindi ka makakaulit. Kung meron man akong pupuntahan na masusunod ako, mamatay ako, hindi ko kaya. Yung lugar na yun ang gusto natin. Maraming nagsasabi, born again na. Pero kung may pista, may sayaw, pata mo. Manikit mo. Sasabihin mo, born again, hallelujah, praise the Lord. Maring ngayon ko lang malinigit ko mga kapatid. Huwag ayaw ko mag-aksaya ng oras. Darating na ang Panginoon, ayaw ko mangyari. Na kapag dumating ang Panginoon, may mga mayawan, aking bigay, aking ginawa mo, pinay mo. Ayaw ko po mangyari yun, mga kapatid. Run! Ang sabi ko dito, Paul, si Pablo says, flee. Hindi niya sinabing win. Verse 2 chapter 6, verse 16. Ang sabi po ni Paul, flee from sexual immorality. Iwasan mo kung lumayo ka. Huwag kayong makiapit. Mga nila. Sa mag-asawa, pakinggan natin ito. Kamatayan lamang ang piling maghiwalay sa mag-asawa. Sa ibang bansa, karamihan kapag tayo na makapagpalusan, divorce, perma, walay. Salamat sa Panginoon na ng bansang Pilipinas,
ibibigay ng Panginoon sa inyo. Basahin po natin ang Matthew 5 verses 28 and 29. Mahal po tayo ng Panginoon. Mahal po kayo. Mahal sabihin ninyo, magkailangan na walang mensahe po. Maganda po tayo ng pastor po at mag-share na kayo. Pero marami rin po nangaral na katulad nito. Matthew chapter 5 verses 28 to 29. Basahin po ninyo ng malakas. Malakas po. 1, 2, 3, go. Spirit of God, tumingin ka sa ba? Lalo kung may asawa ka na. O kahit binata talaga na may pagkanasa, ay naalala niya ka na ay magiging sa puso. Kaya kung ito man po ang kailangan, hindi tayo matawag sa Diyos. Patawarin lang ang tayo Panginoon. Verse 29, ang matapo. Pagkamindi ang salita ng Panginoon, ang matapo ng hindi sa amin ang mga kasalanan ko. Lukutin! Mas mabuti pa, wala ka sa bata na makapasok na sa kanya ng Diyos kaysa matiwala mo na ang Panginoon na hindi sa amin ang mga kasalanan mo. Ang sabi pa nga, kung ang kamay mo kung hindi sa amin ang mga kasalanan, ay putulin! Ang dami kong gusto nila na ituloy naman. Kung ang paa mo, magiging sa akin ang mga kasalanan mo, putulin! Hindi naman nagtira ng mga langay barang. Balakon, putulin mo hindi ko. Hindi ko ako may kasalanan. Ako mo putulin. Opo. So number 2, run. Ako, pati kanso. Tukso. Ako na mas hindi ko alam kung mahulog ka na doon. Mga lipo. Ipalinis natin ang ating hawak-hawak na cellphone sa ating lipo. Ipalinis ko natin. Saan na tayo? Number 4 na po ba? Panguli. Doon po sa itatagdag ko lang dito sa rano. Sabi nga ni Paul na free. Halimbawa may dumating na magnanakaw sa isang bahay, madaling araw, or hating gabi. Anong gagawin ng mayari ng bahay? Reaksyon, anong gagawin? Maaaring magsisigaw ka. O meron magnanakaw. O sasabihin mo ba sa magnanakaw, good morning po. Saan kayo ba? Ay, kayo naman kayo. Kayo, hindi ka ba yun? Wala yun po. O kapila. Ganun ba gagawin mo sa magnanakaw? Loob kayo na kayo kayo. Loob kayo na kayo. Ano ang magiging reaksyon?
Saan man tayo nagpunan sa Panginoon? Ano man po yung mga kasalanan na ating nagawa sa harapan ng Diyos? Sa nabanggit po, meron lang po na humaling sa pornography, magsisi ka sa outlet. At pinagawa ko yung masturbation. At ayon sa pagtutuloy, pagtutuon ni Kobe de la Cruz. At meron pa sa akin yung babae na ipakita ko kaya ng oras natin. Nakikita naman sa akin. Na ngayon, hindi ko niya na bigla na lang lalabas sa kanyang kaisipan. Sa kanyang puso, yung mga pornography na pinagawa niya. Ano mang kasalanan, hindi man niya na kailangan mo. Merong kasalanan na kumukontrol sa iyo, vices, iba't ibang uri ng vices. Ay masisiyan po natin sa oras na ito. Meron pa po yung babae na gusto ko ipakita sa inyo dami na humalit siya sa sugal, sa online sugal. Yung pera niya ng tipo niya ay nawala. Ang dami po. Ikaw po nakakahanap ko lang alam sa sarili ko. Sabi ko po kanina, ang kaaway, hindi niya lang nais na magkasala ka, hindi makontrol sa kasalanan. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Pati yung mga nasa likod, makinig po tayo mabuti. Kung meron po mga pornografiya, kalaswaan sa cellphone ninyo, magsisi po tayo habang may panahon pa. Ang sabi ng Banal na Espiritu, kapag nag-uusap, ang Banal na Espiritu ay makinig tayo sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Huwag natin pagmamatigasin ang ating puso, anumang kasalanan na kumukontrol sa atin. Hindi ka ba nagtataka, bakit hindi mo natatama ang presence ng Panginoon? Wala kang kagandagan na maglingkod sa Panginoon marahil. Meron kasalanan na ginagawa, tinatawag natin mga kapatid. God is holy. Ang Diyos ay banal. Kaya the Old Testament times sa presko na papasok sa kabanal-banalan na ako, ay meron po siya dito eh. Nabalik ko yung Central Mall. Habang pumapasok po siya pamagado, lin po. Pag tumingin po yun, ibig sabihin, namatay po yung pare, may kasalanan. Hindi siya pwedeng papasok yung ito kay ilalim na lamang. Ilalabas yung bangkay kung nangyari na po. God is holy, mga kapatid. Huwag natin apusuhin ang kaputihan at kabanalan ng Diyos. Nagdinig sa Panginoon sa iglesia nito, sa bawat iglesia, na darating ng Panginoon, banal na Diyos. Tayo po ay umupo at manalangin. Victory over sin, pagtagumpayan ng kasalanan. Apat na bagay, recognize, resist, and run. Repent. Ito po ang muling nakakapagpasaya ko sa inyo. Tingnan po natin sa madali ng naman bago tayo manalangin. Ayon po sa kanya